Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. I hope po napanood nyo na yung ating first reading of the day bago po kayo pumunta dito sa ating second reading of the day. Palasahin lang muna po natin. Pagpasensyahan nyo lang po ang aking boses. Wala po akong tulog, kakaubo. Yan. 1, 2, 3. Dito naman po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oh, unang card pa lang po, it's about pagsisisi, no? Sabi ko nga po sa first reading ko kanina, siya po ay nagmamatigas lamang, no? At siya po talaga ay nagsisisi. Sa nakikita ko po dito, talagang matindi po yung pagsisisi niya, no? Sa ayaw at sa gusto mo, araw-araw ka po niyang naiisip. Kahit siya po ayaw naman po niyang isipin ka, no? Kahit siya po, pero hindi niya po maintindihan. Sabi ko nga sa iyo na sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, ikaw ang laman ng isip nitong taong to. No, may bigat po siyang nararamdaman. Halo-halo po ang nararamdaman niya. Lungkot, konsensya, pagmamatigas. Halo-halo po talaga lahat no. Sa nakikita ko po, ayan natukso po kasi siya nang hindi niya akalain. Talagang napunta po siya dito sa ganitong sitwasyon. At talagang sa nakikita ko po talaga lumala po ng lumala. Akala niya po nung una ay okay lang, ngayon lumala ng lumala yung kanyang sitwasyon. Sorry po. Sorry, excuse me po. Ayan po sa nakikita ko lalo po naging matindi yung naging matindi po talaga yung kanyang pagsisisi, no? Kahit sa ayaw niya po at sa gusto niya, hindi niya po alam, Kaya po ngayon po niya lahat talaga ngayon po nagsasuffer siya sa mga consequences ng mga panloloko niya sa iyo. Ngayon pa lang po siya nagsisimulang mag-suffer ng mga consequences na ginawa niya po sa iyo, no? Hindi niya po yan akalain na darating po siya sa ganyang sitwasyon. Pero sa totoo lang po, ngayon, nagsisimula na po yung karma niya. No? Whether you like it or not, whether kahit na hindi po yan
kahit hindi mo po yan sabihin, talagang kahit hindi niya pa po yan sabihin sa mga tao, siya po ang nagdadala niyan sa araw-araw. Ayan, no? Hindi niya po, halos hindi niya po kayanin, no? Malungkot po siya at talagang hindi mo po maaalis sa kanya. Yung bigat po ng nasa loob niya ngayon ay talagang grabe po, no? Talagang, araw-araw paggising niya pa lang po hanggang pagtulog niya, ikaw po ang laman ng isip nitong taong to. At sasabihin ko po sa iyo yung totoo, no? Kunwari lang po siya talaga masaya. Kunwari lang, pero sa totoo lang po, talagang punong-puno po talaga siya ng kalungkutan. No, yan po yung matinding pinagdadaanan niya sa ngayon, no? Ayan, no, naging dishonest siya sa'yo, naging unfair siya sa'yo. Halos yung pagkatao mo sirang-sira dahil dito, no? Talagang makikita mo yan, Ngayon, siya na po yung disorganized, no? Loss of balance, disorganized, overwhelmed po siya sobra sa mga nangyayari sa kanya sa ngayon, no? Lack of resources, unstable, paubos na rin po kung ano man po ang hawak nitong pera, paubos na din po ito, no? Or kung may pinagyayabang pa siya sa iyo, kung ano man, sabi ko po, yung mga pinagyayabang niya po ay unti-unti na po yung pawala, no? Unti-unti na po yung pawala. There's boredom, no? Boredom po talaga ang nararamdaman niya, no? Talagang ang tindi-tindi po ngayon, parang bored na bored siyang hindi niya maintindihan ano yun, no? Bakit daw ganun ang kanyang pakiramdam, no? Darating po ang araw, itong taong to ang mismong lalapit sa iyo, whether you like it or not, siya po ang lalapit sa iyo, no? Naging careless siya masyado sa mga naging desisyon niya. Hindi niya po inakala na mangyayari po sa kanya yung ganyan, And yung pag-iwan niya po sa iyo ang magdadala po sa kanya ng sobrang kamalasan sa buhay. Yung panloloko niya sa iyo, yung pag-iwan niya sa iyo, yun po ang magdadala sa kanya ng sobrang kamalasan sa buhay niya na hindi niya po inaakala, no? Hindi po kasi siya naniniwala sa karma. Pues, ayan, greediness, Naging greedy po siya talaga at takot sa dami po ng sinacrifice mo sa kanya, sa dami po ng binigay mo sa kanya, pagmamahal mo sa kanya, yan pa po ang pinalit niya sa iyo, no? There is also jealousy and self-centeredness, no? Pag ikaw po ay nagkaroon na ng iba, pag ikaw po ang nag-entertain na ng iba, mamamatay po ito sa selos, no? Makikita niya po na yung buhay niya dating masarap, ay yung buhay niya dating alagang-alaga, siya po ngayon ang nag-aalaga, o siya po ang ngayon yung nagkakamalas-malas, walang nag-aalaga, no? At isa pa po sa nakikita ko, pag may iba ka na pong aalagaan, tandaan mo po ito. Pag may iba ka na pong aalagaan, sinasabi ko po sa iyo, kukunin niya po yung pwesto niya. Hindi po siya papayag na magkaroon po ng iba. Ikaw ng iba. Nabunot ko na naman po ang the tower, no? Disaster po. Talagang disaster po talaga ang buhay niya sa ngayon. Nagsisimula pa lang po ito. Wala pa po tayo sa peak, ha? Kaya yan po ang nakikita ko sa kanya. Wala pong kasuporta kung sino man ang mga kasama nito sa buhay niya ngayon. Hindi po siya sinusuportahan. Lagi silang nag-aaway, home conflict. Laging may gulo kung nasan man ito nakatira ngayon. Lagi po itong may gulo. Ayan ang matindi, There is sadness, depression, and negativity, no? Talagang nakikita ko po yung lungkot talaga na yung lungkot po talaga ngayon sa kanya sobra, no? Yung too much depression, too much lahat. Kaya sa nakikita ko po sa kanya, hindi niya po akalain na magiging ganito kamalas ang buhay niya. Hindi niya po i-expect ito o hindi niya po ine-expect ito ng sobra, no? Talagang sa nakikita ko po ay
masakit para sa kanya ang lahat ng ito, no? Hindi niya po akalain, no? Hindi niya po akalain, pero there will come a time, lalo na po siyang malulungkot sa lahat ng mangyayari sa buhay niya, no? Yan po ang sinasabi ko sa iyo. Frustrated po siya. Yan, no? Frustrated po siya at hindi po yan magbabago hanggang hindi po ito humihingi ng tawad sa iyo, no? Yung bigat po na nararamdaman niya, no, na hindi niya akalain na mararamdaman niya ay hindi po mawawala hanggang hindi po siya humingi ng tawad sa iyo. Ayan po, na-overstress siya sa mga responsibilidad. Parang yung sitwasyon po niya ngayon ay napuno ng responsibilidad. Kung dati napakasaya ng buhay niya sa iyo, kung dati napakasarap ng buhay niya sa iyo, nasaya, alagang-alaga siya. Ngayon po, siya po ang nagdadala ng lahat ng burden ng responsibilidad niya ngayon. Bigla siyang nagkaroon ng responsibilidad, no? Unresolved issues, emotional baggage. Napakadami niya pong unresolved issues sa ngayon. Hindi niya po talaga yan maayos-ayos and emotional baggage. Talaga po sa nakikita ko po sa kanya ay hirap na hirap po ang taong ito sa ngayon. Ang dami niya pong emotional baggage at yan po ang nahihirapan siya. Yan po ay dala-dala ng pananakit niya sa iyo, pagbaboy niya sa pagkatao mo, pagsasalita niya ng masasakit sa iyo. Lahat po yan, heartbreak, suffering, grief, lahat po ng ginawa niya sa iyo ay dala-dala niya po simula umaga hanggang gabi. Nilalabanan niya lang po ng diversion, nagda-divert lang po siya para po hindi yan mapunta sa kanya araw-araw, pero hindi rin po nawawala. Failure po siya, no? Kaya tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin dito, no? Kuha po tayo ng 5, no? Talagang sinasabi ko po sa iyo, no? Kukuha po tayo ng 5 dito, no? Okay. Ilang po. Parang may kumakatok. Wala naman po. Okay, so sa nakikita ko po ngayon, talagang matindi po ang pinagdadaanan nitong person na ito. I'm stuck in the vision of us together. Naiisip niya po yung naging samahan niyo. Naiisip niya po lahat ng buhay niya nung siya ay nasa iyo pa. No? I need to hold back my true feelings for you. Hino-hold niya lang po yung feelings niya sa iyo. Hino-hold niya lang po talaga. No? How could you ever forgive the mess I've made? Paano mo pa daw ba siya kasi mapapatawad sa lahat ng ginawa niyang kasirauluhan sa iyo? I cry at night. Nalulungkot din po ito. Umiiyak po ito. Mapababae man ito o mapalalaki. I am scared of rejection. Takot po siya sa rejection sa iyo. And for your last card, my life is in a mess right now. Ayan, no? Talagang sabi ko po sa iyo, yan pong 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 6 pala, sorry. Akala ko po 5 lang yung nabunot ko. So, lahat po yan. Yan po yung feelings niya sa iyo or current feelings niya po sa iyo ngayon. Okay? Maraming salamat po. That is your second reading of the day. I hope po na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below po kung ano naman po ang inyong reaction dito sa ating reading of the day, no? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, nasa dulo yan ng ating video. Diyan nyo po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. At to my ever loyal, solid, faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart and thank you so much for not skipping ads. And para po sa inyo, sa lahat po ng gustong
magbigay ng super thanks or donations for One Love a Day. No, yan po ay iniipon na natin dahil tayo po ay magkakaroon ulit ng Christmas edition One Love a Day for our dear lolos and lolas sa kalye. Yan po yung mga matatandang pinabayaan na po ng kanilang mga anak pero nagtatrabaho pa, o yung iba naman po ay nagbubungkal sa basura or walang makain na mamalimos. Kawawa naman po. Yan po ang ating advocacy. Yan po ang ating tutulungan. At maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po ay may napulot kayong mensahe ngayon dito, no? Ang lagi ko lang pong paalala sa inyo is just to live one day at a time. Tulong nyo na po yan sa inyong sarili at do 3 things that will make you happy po for today. Prioritize yourself. And then, sleep for tonight. Tomorrow is another day. Gawin nyo po ulit yan. And one day, you will realize, naka-survive na pala ako. No, okay na pala ako. Hindi nyo po namamalayan, magiging okay ka na po. And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our 3rd and final reading mamayang gabi. No, I hope antayin niyo po yan. Magbabalik po ako mamayang gabi for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha? For the meantime, ay panoorin niyo muna po ang 1st and 2nd reading of the day. And maraming salamat po. I hope you can help me reach 20,000 subscribers. As of the moment, we are approaching 16,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ako makapag-antay na magkaroon tayo ng silver button, pero para sa ating lahat po yun. Once po na atin yung matanggap, ilalagay ko po yan dito para po sa ating lahat yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! God bless you all.